Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang natatanging kasaysayan na ilalakad ni Monami. Isa akong masayahing tao. Bata pa lang ako, ay marami nang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, para magtrabaho. 15 anyos ako nang nakilala ng mga magulang ko si Abdul, isang Muslim. Lingid noon sa aking kaalaman, nagkagusto na pala sa akin si Abdul. Kaya kung ano-ano regalo at suhol ang ibinibigay niya sa aking mga magulang, lalo na sa aking ina. Pakinggan ninyo ang aking buong kwento. Sino kaya yung kausap ni Mama sa sala? Sandali. Si Abdul pala. Tungkol saan kaya yung pinag-uusapan nila? Pakinggan nga. Kaya po ako napalito eh. Aalamin ko lang po sana kung makakabayad na po kayo sa inutang niyo po sa akin noong isang buwan. Abdul, pasensya na ha, pero hindi pa ako makakabayad sa'yo ngayon eh. Ano kasi baka naman pwede mong pakiusapan si Bay. Next month ko na lang bayaran yung inutang ko sa kanyang marijuana. Aling Maring, sa tingin ko po baka hindi na kayo bibigyan pa ni Bain ng palugit. Ang alam ko po kasi sinisingil na siya ng dealer niya kilala niyo naman po siguro yung dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad ngayon na talaga kayo magbabayad. Kaso hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Ay. Una ako sa utang. Ganito na lang po. Kung gusto niyo po, ako na muna magbabayad ng utang niyo kay Bay. Uy, Abdul, makakaya naman sa'yo. Baka hindi na ako makabayad pa sa'yo kapag lumaki na yung utang ko. Hindi ko naman po kayo sisingilin agad. At saka pwede naman po kayo makabayad sa akin sa ibang paraan. Uy, talaga? Opo. Ay, sige. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa'yo. Ganito po, no? Oh. Para po makabawas sa problema ninyo, hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang nyo sa akin. Pero, ang kapalit po sana nun, yung anak nyo, si Monami. Si Monami? Seryoso ka, Abdul? Nakatawa po ba ako? Ibig sabihin, seryoso ko, Aling Maring. Bukod sa hindi ko na pa kayo sisingilin sa mga utang nyo, handa pa po ako magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. 150,000? Oh, ang laking pera nun. Nakakahingal, ano po? Bukod pa ron bibigyan ko pa kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po sa tingin niyo? Sige, Abdul. Ibibigay ko sa iyong anak ko. Agad-agad yun. Ano? Bakit ka umiiyak dyan? Narinig ko po yung usapan ninyo ni Abdul kanina. Ninibenta niyo po ako sa lalaking yun. Nakapalit ng pera at droga. Monami, anak, kasi si Abdul gusto lang niyang mamanhikan sa atin. Gusto kanya maging asawa. Hindi ko po siya mahal. At saka napakabata ko pa para mag-asawa. Sigurado ako magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Paano niya naman po nasabi yan? Magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung magiging asawa ko yung pusher na yun? Tama na, Monami. Manahimik ka na dyan. Alam ko kung ano mas makabubuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Naintindihan mo? Di ba yun sa akin? Makakabuti lang sa inyo. Manaman Nasaan na yung konsensya nyo? Abot, hindi ko pa mahal si Abdul. Kaya hindi pa ako magpapakasal sa kanya. Suwail ka talagang bata ko.
Kahit na tumutol ka pa, Monami, wala kang magagawa kapag ako na nagdesisyon. Dahil anak lamang kita. O ano, Abdul? Kumusta na yung anak ko na asawa mo na ngayon? Palagi po kami nag-aaway. Gusto niya umalis ng bahay ko. Ba, hindi ko pinayagan. Kaya kinandado ko na lang sa bahay, imbis na masaktan ko na lang siya. Matigas talaga yung ulo ng batang yun eh. Pagpasensyahan mo na lang, ha? Siya nga pala. Dala mo na ba yung pinangako mo sa akin? Opo. Ito po, yan. Ilan? 5 sachet yan. Oh, ayos! Next week ko na lang babayaran to, ha? Basta magbayad kayo sa takdang oras na para hindi na tayo nabubulilyaso kay Bay. Dapat to, huwag na kayo magmaliwan na mahal yan Sige po, uwi na lang ako para magawa nyo na yung gusto nyo. Tatahimik, ha? Pakiusap naman, Palabasin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Pakiusap, Abdul. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Maawa ka naman sa akin. Pakiusap. Huwag mo na akong ikulong dito. Huwag mo naman akong bagala usok ng yosi mo. Gusto mong palabasin na katira ito sa Bartolida, ha? Alam mo naman, madali ako kausap Palalabasin kita, kahit anong oras. Pero sa isang kondisyon, ha? Sige. Ano ba yun? Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Palapasin mo lang ako dito. Sige. Paligayahin mo ako ulit ngayong gabi. Pero Abdul... Ano piro-piro? Paarte-arte ka pa dyan Asawa naman kita Dapat nga ibigay mo sa akin yung katawan mo lang hindi na pumapalag. Palag ka pa na palag Ha? Abdul, yun ang ginagawa mo. Nagtatanong ka pa? Nakikita mo naman naguhubad na ako, di ba? Lumayo ka. Hindi kita mahal. Hindi. Ingay mo, ang dami mong dami mong reklamo Tama, lumayo ka sa akin. Tama, tumahimik. Lumayo ka. Ha? Ito mo ba, ha? Lumayo ka sa akin. Pagubad ka na rin. Abdul, wag. Kapag sinabi kong hubad, ayaw mo, ha? Please, ako na maghuhubad sa'yo. Hindi, wag. Hindi ko mamali ng isang halimaw na tulad man. Ang ganun, ha? O, pues, ito. O, ito. Magtikman mo ito. Ha? Masarap ba ang paso na sigarilyo, ha? Magmamatigas ka pa sa akin? Baka mas gusto mong pinapaso na lang ang sigarilyo buong katawan mo, ha? Yan, ha? Mas gusto mo pa kasi pinapaso ka ng sigarilyo? Ha? Naku, Monami. Kahit na puro pasana ang mukha at puro paso ng sigarilyo mga braso mo, ha? Maganda ka pa rin. Ha? Naku. Paligayahin mo ko ngayon. Paligayahin mo ko. Huy! Hindi
Hindi ko na kaya ipagmamalupit at paglapastangan sa akin ni Abdul. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako makaalis kay ganito. Mukhang mahimping na ang tulog ni Abdul. Bukas din ang mga bintana sa bahay. Pagkakataon ko na para tumakas. Sa bintana ako dadaan. Ay, Diyos ko. Ano po bang gagawin ko? Hindi ko po alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Nagugutom na rin po ako. Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. Diyos ko. Tulungan niyo naman po ako. Iha? May hinihintay ka? Ate, ano po eh? Wala po. Wala ka bang mauwian? Wala po. Taga saan ka ba? Taga Pampanga po. Ang layo mo pa pala. Wala ka bang kamag-anak o kakilala dito sa Marikina? Marikina na po ito. Oo. 3 araw na po kasi ako naglalakad. Minsan sumasabit po ako sa jeep at sa bus. Pagod na nga po ako. Halata nga sa itsura mo. Mabalik tayo doon sa tanong ko kanina, no? May kamag-anak ka ba dito sa Marikina? Wala po. Lahat po sila nasa Pampanga. Ang totoo po niyan, tumakas lang po ako sa asawa ko. Pinagmamalupitan po kasi ako ng asawa ko. Nakahanap lang po ako ng tiyempo para tumakas. Pagod na po kasi ako sa pananakit niya sa akin eh. Ganun ba? Halika. Sumama ka sa akin doon sa opisina. Nandun din ang aking mister. Ipakikilala kita sa kanya. Ano po Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. Kami ng asawa ko ang may-ari ng gasolinahan na ito. Halika na. Kumain ka muna at mukhang gutom na gutom ka. Pagkatapos, magpahinga ka na. Salamat po. Halika Iha. Tuloy ka. Salamat po, ate. Laki po pala ng bahay niyo. By the way, ako nga pala si Attorney Lorna. Tapos si Attorney Steve naman ang aking mister. Masyado siya nga pala ngayon dahil ngayon ang delivery ng mga langis. Anyway, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Monami. Taga saan ka nga uli sa Pampanga? Taga Mabalacat po ako. May anak ka na ba? Wala pa po. Anyway, patitirahin kita sa dorm ng mga tauhan namin. Diyan lang yung sa likod. Eksakto. May isang bakante pang higaan. At saka, huwag ka mag-alala. Puro mga babae ang makakasama mo. Talaga po? Yes. At kung gusto mo magkatrabaho, pwedeng-pwede ka magtrabaho dito sa gasolinahan namin. Naku, attorney. Salamat po talaga. Gustong-gusto ko po talaga magtrabaho. Pangako po, pagbubutihan ko po ang pagtrabaho ko dito sa gasolinahan ninyo. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ilan taong ka na ba? 15 anyos po. Sabi ko na nga ba, menor de edad ka pa. Nakapag-aral ka ba? Opo, pero hanggang 2nd year high school lang po ako. Okay, sa susunod na pasukan, pag-aaralin kita. Ganon ang ginagawa namin mag-asawa sa mga nagiging tauhan namin. Para pagdating ng panahon, umasenso sila sa buhay. Salamat po ulit, Attorney Lorna.
Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Basta, pagbutihin mo lang ang trabaho mo at huwag na huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Pinapangako ko na hanggat nandito ka sa amin, maganda ang buhay mo. Pangako po, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Meron pa pala akong isang itatanong, Gusto mo bang panagutin ang asawa mo sa pagmamalupit sa iyo? Opo, Attorney Lorna. Tinakasan ka ng anak ko? Oh! Bakit mo hinayaan? Aba, Saka kailan pa siya umalis dito? nung isang linggo pa. Nakakainis! Naisahan niya ako! Kailangan nating mahanap ang anak ko! Kailangan! Mga pulis kami! Pulis! Ridiculous! Ano ba yung pulis? Yan, wala akong kasalanan! Huwag niyo ako hulihin! Bakit ba? Sir! May mga pakete dito. May kahina-hinalang laman. Anong pakete? Abdul Karim, inaaresto ka namin sa salang pagbebenta, pagtutulak ng iligal na droga Ano? at pagmamalupit sa iyong asawa. Lintik pa rin. Simula may nagsumbong sa akin sa mga pulis. Ayoko makakulong! Ayoko! Dali niyo. Ma'am Lorna, ano pong balita? Nahuli na po bang asawa ko? Oo. Nahuli na si Abdul kasama ang nanay mo. May nakitang mga illegal drugs sa bahay ng asawa mo. Si Mama, nakulong din? Oo. Dahil may nakuha pang mga sachet ng sabu sa bulsa ng kanyang duster. Alam kong malungkot ka dahil nadamay ang iyong nanay. Okay lang po. Matagal ko na rin pong gustong isumbong si Mama dahil sa mga iligal niyang ginagawa. Panahon na para pagbayaran niya ang ginawa niya. Salamat po, Ma'am Lorna, at tinulungan niyo po ako na mahuli sila. Mamapanatag na po ang kalooban ko kasi wala nang banta sa akin seguridad. Basta, Monami, ang intindihin mo ngayon ay ang trabaho mo para tuluyan ka ng makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay. Opo, Ma'am. Utang ko po sa inyo ang lahat. Tuluyan na akong nakapagbagong buhay. Masaya po ako sa aking trabaho kina Attorney Lorna. Parang kapamilya na rin po ang tuling nila sa akin. Nag-aaral na rin po ako at kasalukuyang nasa grade 10. Alam ko pong marami pa akong bubunuin sa buhay, pero handa akong magtiis para pagdating ng panahon ay maabot ko ang aking pangarap. Ako si Monami at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Monami ang nagpapatunay na hanggat may buhay, may pag-asa. Masakit man ang iyong mga pinagdaanan, darating din ang panahon na matatapos din ang lahat at ikaw ay makababangon. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monami. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig at ito ay ilalahad ni Hasmin. Lumaki ako sa isang broken family.
Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Asmin, Apo. Oh, iniiyakan mo na naman yung litrato ng mga magulang mo. Ay, Apo ko. Halika nga rito. Ayakap nga. Lola, wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Asmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya nyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo. Masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po ako? Paano na po kami ni Emil? Aba, nandito pa naman kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutokso po ako sa eskwela ang pinapasukan ko. Kaya siya galing daw ako sa sirang pamilya. Naiinggit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, Apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nirarayuman kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, Apo, Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero, Apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin pong maranasan na mahalin ng sarili magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Pero Hasmin, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto nyong maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing, Di sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo, ano po? Asmin, apa? Nga pala, yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? Opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Ay, tawagin mo na yung apo natin at sabay-sabay na tayong kumain apat. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Oh, Pasok ka na rin Nandito na ang lolo mo. Kakain na tayo. Lola, nandito na po ako. ang pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Asmin, tulungan mo lola mo na isalin sa mangkok yung mga ulam na binili ko. Opo. Akin na yung isa. Sasalin ko na rin Ito po. Ayan, naisali na. Tayo na, maupo na tayo. Kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito.
sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo? Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Punasan ko na kayo, Lo, ha? Salamat na po. Ay, Taas ko nga rin pong lagnat ninyo, ah. Huwag po kayo mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa butika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. ang lola mo, nasaan na? Estong! Oh, ere na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ay, salamat, Tinsya. Estong, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Abay, huwag mong isipin na may sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Ay nga, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ay, wala na eh. Ubus na. Pasensya na lang. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hahanap tayo ng paraan para makapagdilhin siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Isa, Oh, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmil. Bakit? ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na ha. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Ba? Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. At saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Titigil ang apo ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yan sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kayang masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin na huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmin, ha? Oh, meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Hasmin, Inay? hindi niyo po sinabi sa akin, Itay, na may sakit kayo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo kung ano nang lagay ninyo. Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito, pero di naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo. Ano ba ang sadya mo? Tay, Nay, kasi bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Well, bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko.
Ay, sa hinaba-haba ng panahon, ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya, pero handa naman akong bumawi sa aking anak. Bala ko po siyang pag-aralin uli. Hasmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, inay, may iwan ko po sina lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin, Apo. Oo, Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, lolo. Dadalaw pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, Apo. Abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay, Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon ah. maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Sasama kong Tito Verhelmo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Hindi pa. Baka abala sila nung kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. O bakit naman? Nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Hasmin! Apo! Lola? Bakit po kayong umiiyak? Ano po nangyari? Lolo mo! Wala na siya, Apo! Patay na lolo mo! Ano po? Nay? O anak, halika rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka ba nito? Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sanang maghanap ng trabaho. Oh. Para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sanang tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka? Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay mananatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan hanggat nabubuhay pa po siya. Alam ko na kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan makatulong ako sa kanila. O di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaaring pumayag siya. Pero makakaistorbo lang po yun sa inyo, Nay. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola para lang mabuhay kaming magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Gusto ko po na natin para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo problema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan. Huwag po kayong mag-alala. Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Ay, Apo. May kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas, ha? Opo. Anak,
kasama ko Tito Virhelmo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Oh, Isay. Anong ginagawa niyo rito ng asawa mo, ha? Magandang hapon po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya nga po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman Salamat po, po. Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto kasi namin kayong makasama. O huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto po ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayong tatlo sa amin. Ay, ikaw, Hasmin, apo. Ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Ito na po yun. Sana po pumayag na kayo. Sige, Isay. Umapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Verhel, kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Mga nagsiganap, Yunel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Yasmin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang tapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay lang ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Uminom muna kayo nitong salbat.
ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tong salabat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Ay, salamat, Mare, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukha ngang masarap, Jose, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? O, yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, naku. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang eh. Pinabawian na ng buhay. Ako, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Well, magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Oo, sige. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari na umabot tayo ng 100 taon eh. Mas mainam sana. Uy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit na naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Uy, paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong mamatay. Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? Eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magba-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami ba bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana
Kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue, Elay, nakikiramay kami. salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko ay tumaas ang presyon ng dugo niya kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganun? Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku. Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuin man namin madugtuan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Elay. Ang nanay mo, Ayun po, panayang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kaming dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Oswe, Sino kaya susunod sa amin? Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? Oo. O dapat niyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo Mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Oh, tsaa, oh. Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong sangupuan, ha. Dalawa na lang naman kayo dyan. marami na naman sanang kwento si Onesto kung naririto siya. Nasa na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating na ang araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam mo, natatakot ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ang ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ang ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng abo. Ay, kaya dapat
Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito Elay. po kayo. Oo. Tuloy po. Eh kasi naalala namin, anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oh, salamat naman, oh. Pero sana'y huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ko kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin ito. Oh, ano to? Cake? Eh, kaarawan niya sana ngayon. Ah, Eh, dahil wala na siya, kaya ayun na lang ang kumain niya, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluhanan naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nagkita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko po sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko lamay na rin ang pupuntahan ko. Walang yaka, akala ko ba nag-iingat ka? Eh, bakit ikaw naman itong na-hospital? Pneumonia raw. Buti nga't naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando, akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. huwag mo kang isipin yun. Eh, magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Pa, hindi ba tayo uwi? Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, 9:00 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas. 1 taon nang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Honesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo. Naririto pa. Malakas at malusog. Mando, maalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Honesto, ikumusta mo na lang ako sa kanya.
Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng ika-70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagtanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Ligaspe, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na nahulog sa tukso ng pera at bitag ng masasamang hangarin. Siya ay si Erlinda. Marami akong insecurity sa buhay. Kung kaya may gusto akong patunayan sa ibang tao, siguro nga isang malaking dahilan yon. Kaya hindi ko na rin nagawang patakbuhin ng maayos ang aking buhay. Masyado kasi ako nawili sa maling diskarte sa pagkita ng pera. Pati mga anak ko, nadamay. Nay, bakit kailangan isang latira nyo na naman yung isang kwartong paupan sa kabilang bahay? Eh, halos nakasala na po lahat ng mga kwarto doon na. Bibili nga kasi tayo ng 2 aircon. Tigisa tayo. Ay, hindi ko na kayang init ang panahon. Parang mamamatay ako araw-araw. Eh, paano po ang pagtubo sa mga yun? Ang malaki pang problema, kapag nalaman niya ni Tito Ador, nakakahiya naman sa kanila ni Tito Nora. Pinamahala lang sa inyo yung paupahan nila. Inabuso niyo naman. Hindi ko pinoproblema pagtubo sa mga yon. Lalo at dating ng dating ang pera sa mga palad ko. Kaya bago malaman ng Tito Ador mo na nakasanla yung mga paupahan niya, Richard, natubos ko na lahat ng mga yon. Hindi, kung tutuusin, pwede naman po tayo mamuhay ng simple. Mapagkakasya na po natin na kinikita ko bilang receiving clerk sa supermarket. Ako, Jamie, tigilan mo na nga ako sa kakukontra sa mga diskarte ko. Huwag mo nga ako pinakikialaman. Pareho kayo ni Kuya Justin. Puro pa na lamang sa kapwa ang alam. Pati tuloy ako. Hindi na ako makatingin diretso sa mga tao na kakasalubong ko sa labas. Bagot! What? Kayo po
pala, Mang Abdul. Magandang araw po. Mas magandang araw ko kapag nagpakita sa akin si Justin. Hindi tumutupad sa pinangako niyang pagbabayad ng utang yung live-in partner mo. Sa maniwala po kayo sa hindi. Halos hindi po umuwi sa tinutuluyan namin si Justin. Hindi ko nga po alam kung saan nagpupunta yung taong yun. Isa lang ang masasabi ko, ha? Kapag hindi pa siya nakipag-usap tungkol sa atrasin na sa akin, pasasabugin ko ang buo niya. Isang bala lang ang katapat niya. Buti naman, sumipot ka rito, Justin. Ang daming naniningil sa'yo rito. Halos buong barangay, nautangan mo na yata. Pati ako, ginugulo eh. Ay, relakan ka mo sila. Patasaan ba't mababayaran ko rin sila? Lalo na't may ibababa na namang cash assistant sa barangay. Oh? Uy, oh. Sali mo ko riyan, ha? Lista mo pangalan ko. Oo naman, Nay. Ano na lang silbi ko bilang barangay treasurer? Kung hindi ko kayo ilinista ni na Margot, pati na rin si Jamie. Abay, dapat lang, ano? Sa dami ng utang mo sa akin, dapat lang ako makinabang sa mga kinukurat mo sa barangay. Don't worry, Nay. Hanggat nakapwesto ako sa barangay, mananagana ka sa akin. Pero wag mo nang uulitin na nagpapunta ka na ibang tao sa barangay para kunin yung ayuda ko. Dahil kapag ginawa mo ulit yun, hindi ka na makatutuntong sa bahay na ito. Kumusta, Margot? Nakakuha ka na ba ng mga dami na ililista kong beneficiary sa darating na bagong cash assistant? Oo. Ito nga, kinukumpleto ko nga yung mga address na gagamitin nila rito. Mga taga-ibang barangay kasi sila, kaya kailangan address ng mga taga-rito yung gagamitin nila. Sige. Hihintayin ko nang makompleto mo yung mga listahan na yan. Para matrabaho na namin agad yan ni Justin. Oo. Basta liwanagin mo rin sa mga tao na yan, ha? Na 500 piso lang ang ipaparte natin sa kanila sa kabuuang 4,000 pisong ayuda. Oy, kuya, ha? Wag mo ililista ang pangalan ko sa barangay para gamitin sa cash assistance sa ipamimili mo, ha? Oh, anong problema dun? Kahit hindi ka naman sumipot doon, pwede ko naman kunin yung pera dahil kapatid kita. Madidiskarte ako isang nagbibigay ng pera. Bakit mo kasi ayaw mo intindihin na ayoko maging bahagi ng korupsyon na ginagawa mo sa barangay? Kung si inaenganyo mo, dahil sa kalokohan mo, wag ako. Pwede ba, Jamie? Huwag mo nang pahabayin itong usapang ito. Kung ayaw mo, hindi wag. Hindi naman talaga sa'yo mapupunta ang pera. Dahil dami ka lang din. Tapos! Hanggang kailan ka ba magiging ganit sa pera, kuya? Hanggang lulong ka pa rin sa pangangarera mo? Sa pag-online sabong mo? Hanggang isang araw, matuklasan mo na lang na wala ka na rin dignidad dahil ang perang para sa may hirap nating kabarangay ay binubulsa mo! Mukhang marami kayong nakupit sa bagong dating na ayudang pera, Ronnie. Nilagay, ganun lang nga po, Mang Anton. Paribasa may basbas ni Sherman yung pangungurap niyo. Si Justin, nasa na partner? Huwag kayong mag-alala, Mang Anton. Sa dami na nakurakot ni Justin sa cash assistance, hindi pa pwedeng hindi na sumulpot sa karerahan nyo. Tiyak na kating-kati na rin ang kamay nyo magsugal. Bayaran muna niya yung 50,000 na pinakinasala kong nagbabantay sa pakarera ko. Dahil sariling pera ko ang ilabono ko ron. Sino kayo? Bakit nakamaskara kayo? Anong kailangan sa akin? Pipit-pitin na mo namin yung mga kamay mo, Justin. Sumusobra na sa likod yung mga yan ha? Kaya mga sama, durugin na natin ang isang kamay ng ungkok na ito. Kaya huwag ka na kumay. Nay, ang sakit ng mga kamay ko. Hindi ko maigalaw. Anong maigagalaw mo yan eh? Halos dinurog ng mga tao umatake sa'yo yung kamay mo. Paglabas ko rito sa ospital, magbabayad sa akin
kung sino man ang mga hayop na yun. May isa ka bang mas malaking problema, Justin? Nagkakagulo sa barangay ngayon. Sumugo doon yung mga taong kinuha ni Margot sa dami para kumulekta ng ayuda. Eh, hindi pa na ibinigay ni Margot yung usapan ni Manda kada taong kausap niya. Ano? Akala niyo ba? Hindi ako nasasaktan sa masamang salitang sinasabi ng mga kabarangay natin laban sa inyo dalawa ni Kuya at si Margot. Sana naman. Magbahala na kayo. Maraming paraan na marangal ng pagkita ng pera. Natatakot ako sa kahinatan ng buhay namin ngayon, Jamie. Lalo na't buntis pala ako. Nitong buwan ko lang nato na kumpirma. Ayusin ang buhay niyo. Dahil magkakaanak na kayo. Ngayon, hindi na mga sarili ninyo responsibilidad ninyo. Sinampahan na pala kayo ng kaso sa pagnanakaw ng pera. Dapat ay nakalaan sa mahihirap na naapektuhan ng pandemya. Hindi ko po nauunawaan ng mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Jamie, Inay. Kung nakinig lang ako sa kanya sa simula pa lang. Ako naman, matatanggap ko lang mantik. Galing sa Tito Adorno. Ipagagawa raw nila yung bahay paupahan nila. Kaya kailangan maabisuhan yung mga nangungupahan magsilipat na. Eh, paano kung gagawin yun? Eh, nakasang lang tira lahat ang parte doon. Wala naman akong perang pagtubo sa mga yun. Jamie, 200,000 piso lahat ng ito. Pantubos po sa 4 na kwartong isinanglang tira ninyo sa paupahan ni Tito Ador, Inay. Di po ba? Oo, pero... Saan mo ginawa ito malaking halagang ito? Ipon ko po yan. Bawat bonus na nakukuha ko sa kumpanya, hindi ko po ginagastos. Itinatabi ko po sa bangko. At kada sahod, dinadagdagan ko rin po. Kaya lumaki ng ganyan. Anak, salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo natin sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali ko. Sana naman po, nagkaroon na kayo ng leksyon sa mga malinay ng pagdidesisyon sa buhay, Nay. Mas masarap pong mamuhay ng marangal. Lalo na, at galing sa ating mga pagsisikap. Oo, anak. Mula ngayon, makukontento na ako sa mga bagay na mayroon ako. Lalo na, napakapalad ko sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Alam ko, isang mahabang proseso ang pagbabago. Pero pinagdadali yun ng mga taong gumagamay sa atin upang hindi na muli pa lumiko ng landas. Si Justin, si Margot at ako. Binigyan kami na nasa itaas ng isang Jamie na mamahalin kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Itutuwid kami sa kabila ng aming mga kamalian. Ako si Arlinda at ito ang aking buhay. Sa buhay, ang pagiging kontento ay kakambal ng kaligayahan. Kaakibat din ito ng tagumpay at isang buhay na may dangal. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses lang akong umibig sa isang babae at yun ay si Estela. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso
At sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Stella. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na rito ang pagtutol ng kanyang mga magulang. At ito ang aking buhay. Tobal, Stella, akala ko hindi ka na darating. kaya ako dumating para personal na makipag-break sa'yo. Ano? Huwag ka namang ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Stella, Tobal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kitang kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin. Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, doon na ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ganun ba? Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya nating dalawa? Pero bago sana ako umalis, may gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Ha? Oo naman. Pero, teka, pakakasalan mo ba ako? Oo. Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Ha? Sige na, Stella. Para kahit na magkalayo tayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Salamat. Basta pangako ko sa'yo, babalikan din kagad kita oras na makatapos na ako ng aking pag-aaral. At ipinangangako ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello, Tobal? Hello, mahal. Happy first monthsary. Happy first monthsary din. Biruin mo, 1 month na pala tayong mag-asawa. Bilis ng panahon, ano? Oo nga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Kumusta ng asawa ko? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng final exams namin. Ay, sana pumasa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka niyan. Matalino ko yung asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din. Nagre-review ko para sa final exam namin sa next week. Okay lang din ang trabaho ko dito sa pawn shop. Ah, wala ka bang ibang babae dyan? Ano? Bakit naman ako mabababae? May asawa na ako. Malay ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Mali. Han, basta tutuparin ko yung promise ko sa'yo nung araw ng kasal natin na forever ako magiging tapat sa'yo. Namimiss ko ng asawa ko, ha. Gusto ko sana siyang mayakap ng pagkahigpit-higpit. Ako nga rin Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Ay, Ate Stella, huwag mo piliti magsalita kung hindi mo kaya. Nakausap na ni na Mama at Papa yung mga doktor. Sabi nila, napektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ko na raw makakapagsalita. Huwag ka na umiyak. Nasasaktan kami, ate. Bakit? Sino ba gusto niyo pa makita? Si Kuya Tobal po ba?
ako. Sige, susubukin ko siyang tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Stella, anak, tara, maghapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit? Oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract niyo ni Tobal? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Pero Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yun. Pero bakit sinuway mo pa rin kami? Nasaan ang lalaking yun? Kung asawa ka na niya, dapat tinutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal yung nangyari sa'yo? Pero bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na baka iwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Hello? Si Wendy to. Wendy, bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya akong kausapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta na siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, meron kang bisita. Mahal, huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataong ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ko para tulungan ka, para alagaan ka, para paglingkuran ka. At kung hindi ka man makapagsalita, akong magiging boses mo. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinangako ko sa'yo nung araw na ikasal tayo. Namamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag totoo, hindi kumukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon, masaya pa rin kami sa buhay at buo kong ipinagmamalaki na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay dahil para sa akin
ang makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ama na walang katumbasang pagmamahal na inukol sa kanyang pamilya. Siya ay si Armando. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero sinikap kong mabigyan ng magandang pagtingin ang mga bagay-bagay, lalo na ang aking trabaho. Maintenance worker ako sa isang sangay ng gobyerno sa mahalagang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng restoration. Mahal kong aking trabaho dahil ito ang pangunahing bumubuhay sa amin ng aking pamilya. Mga kasama, tanghalian na. Mang Armando, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Tara, kumain na po tayo. Ikaw talaga, Bito. Ang aga mong nangangalampag para kumain, ha? 10 minuto pa bago ang lunch break natin. Naguguling na po kasi ako sa gutom. Kaya tara na po. Ilalatag ko na ang kartong paglalapagan ng mga baon natin. Palibasa. Itong lempo na naman ang baon mo. Kaya kain ka na talaga. Huwag kang mag-alala. May dala akong manibalang na kamatis na masarap i-partner dyan. Yun no, malutong na kamatis na ginayat, plus lechong liabo at kanin. Sarap! Kaya dalian mo na, Mang Armando. Tunggots na po talaga ako. Oh, eto na nga, oh. Naguugas na ako ng mga kamay sa gripo. Magdasal muna tayo ng pasalamat sa nasa itaas bago kumain, ha? Hindi yung basta sasabakan na lang kagad ng subur yan. Ayos na. Sige. Ang tagal na rin po pala ninyong maintenance worker ng agency, Mang Armando. Oo. Binata pa ako nang mapasok dito, eh. Nagkaasawa na ako at nagkaanak. Nandito pa rin ako. Hindi po kayo tumatanggi? Kahit na sa malayong lugar kayo madestino? Kasi nga, mawawalay kayo sa pamilya nyo. Dito, wala sa bukabularyo kong pagtanggi sa trabaho. Kahit nasa dulo pa ng Pilipinas sa mga gusaling nangangailangan ng restorasyon, tatrabahuin ko. Ayokong palampasin ang pagkita ng pera para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, pareho nang nasa kolehiyong mga anak ko. Hoy, bakit nag-log out ka kaagad ng email mo? May nakita ako doon, ha? Meron ako nabasa. Patingin nga. Ayan ka na naman, ate. Nakikialam ka na naman sa buhay ko. Nabasa ko, bagsak ka sa zoology subject. Ay, ano ngayon? Susumbong mo ako kay Itay. Bakit naman kasi kukuha-kuha ka ng biology? Hindi mo naman pala kayang panindigan. Yung professor ko kaya may problema. Matanda na nga. Kasi napagkamalan niyang ako yung tamad na estudyante kinaiinisan niya eh. Gumagawa ka pa ng kwento. Prerequisite subject pa yung binagsak mo. O paano kung mag-enroll niya sa second sem? Iba ang patakaran sa public college, ha, kapag may bagsak. Pwede ba? Huwag mo na nga akong tinataranta. Ano? Nag-iisip naman ako ng paraan, okay? Hindi naman kita tinataranta. Pinaalalahanan lang kita.
Halos butot balat na si Itay sa katatrabaho para lang makapag-aral tayo. Tapos, yan pa igaganti mo? Armando? Oh, bakit yata parang hindi maipintay ang mukha mo? Tsaka, bakit hagod mo yung balakang mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Ilang araw na kasi ako nahihirapang umihi eh. Paudlot-udlot na kasi ang pag-ihi ko na hindi ko maintindihan. Aba, ang mabuti pa, bukas ng umaga, punta na tayo sa doktor. Ha? Mainim na yung mga check-up ka para magamot agad kung ano man yan. Hindi pa pwede, Liway. Bukas ang alis namin papuntang Kalamba para kumpunuhin ang ilang sirang bahagi ng bahay ron ng mga Rizal. Ako mamumuno sa mga taong magtatrabaho ron, kaya kailangan naroon ako. Sus mo, Diyos, para mga doon. Isasapalaran mo ang kalusugan mo para lamang sa trabaho mo. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang buhay mo at dapat mo itong ingatan. Mga sintomas ng prostate cancer ang mga nararamdaman mo. Pero mas makatitiyak tayo. Kailangan mo munang dumaan sa mga laboratory test. Ano pong mga laboratory test, Doktor? Isa sa mahalagang lab test, ang Total Prostate Specific Antigen o Total PSA test. Dito makikita kung kinakailangan mong i-biopsy para ma-determine kung malignant o benign ang cancer cells. Kung sa kaso ko po, sa tingin po ba ninyo, kailangan kong ma-biopsy, Doc? Well, depende sa resulta ng PSA test mo. Kung ang PSA level mo ay nasa 4 hanggang 10 nanograms per milliliter, abay, suspicious yun. Positive sa prostate cancer ang itain nyo. Yun ang lumabas sa kanyang biopsy. Kaya kailangan niya maoperahan. Pero saan po tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng Itay? Mabuti nga at may isang ospital dito sa Maynila na nagbibigay ng libreng operasyon sa prostate cancer. Napakalaking tulong, no? Kahit papaano. Magagamot na lamang ang ating poproblemahin. Siguradong gagaling na ako kagad. Kasi nga, dinalaw ako ng paborito kong anak. Huwag niyo nga ako misterin dyan, Tay. Alam na alam ko naman po si Ate Amor ang paborito ninyong anak eh. Hindi. Ikaw ang paborito kong anak. Dahil ikaw palaging isinasama ko sa aking mga dalangin. Na sana gabayan ka lagi ng nasa itaas sa tamang pagdedesisyon, lalo na sa pag-aaral mo. Tay naman eh. Kinukonsensya pa ako. Totoo yun. Ikaw palaging laman ng aking mga dasal, anak. Pwede naman po ninyo akong pagalitan. Ang gusto ko, ayusin mong pag-aaral mo sa pagkakataong ito, ha? Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Opo, Itay. Pangako po. Mag-aaral na po akong mabuti sa susunod na semester. Pahalagahan ko na po ang pag-aaral ko. Mang Armando. Kayo na po ba yan? Kaya na po ba ng katawan nyo at pumasok na kayo? Oo naman, Bito. Halos isang buwan na ako nakapagpahinga. Saka kailangan ko makabawi sa mga araw na hindi ako nakapasok. Alam mo na,
2 pa yung pinag-aaral ko sa koleyo. Alam nyo, Mang Armando, minsan naisip ko, ano kaya kung katulad din ninyong naging tatay ko? Siguro, nakatapos din ako ng kolehiyo. May maganda akong trabaho ngayon. May magandang buhay. Ang tatay ko kasi, sabi ng nanay ko, bigla na lang naglaho nang ipinagbubuntis na niya ako. Kaya nga, ang pinakamagagawa mo, huwag mo nang ulitin ang ginawa ng tatay mo. Kapag naisipan mo nang magpamilya, gawin mo ang tungkulin mo sa kanila bilang isang mabuting ama. Sa ganung paraan, mauhubog mo rin ang iyong mga magiging anak bilang mabubuting tao. Ipinagmamalaki kong ang lakas ko bilang isang ama ay sa pamilya ko nagmumula. May munti mga pagkabigo sa panig ni Jasmine, wala pa rin akong hiling na dalangin kundi ang kanyang kabutihan. Nakahanda pa rin akong gampanan ang aking responsibilidad at pananagutan. Ako si Armando, isang ama, at ito ang aking buhay. Kaloob ng nasa itaas ang isang pamilya, tulad ng pagkakaloob din ng isang hindi matutularang haligi ng tahanan na ang pagsisikap ay nakalaan para sa mga mahal sa buhay. Makaragsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Armando. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.